Yung warrant of arrest, malaking kalokohan yun. Paano Ayan kasi, nililito nila ang tao eh. Para bang ginagawa nilang engot ang mga tao, ang mamamayang Pilipino, ginagawang engot nitong administrasyon na to. Puro abnormality yan eh. Tignan mo, nag-statement yung kuya, meron. Nag-statement yung kapatid, wala. Anong ibig sabihin yan? Di panluloko. At ito, hindi na to usapin ng meron o wala eh. Usapin na ito ng bayan at mamayan. Bakit kailangang unahin yan? Ang bayan muna at mamayan ang unahin nila. Hindi sila nandyan sa gobyerno para paglaruan ang mga isip ng mga mamayang Pilipino. Yung warrant of arrest, malaking kalokohan yun. Paano magiging masasabing malaking kalokohan yun? Eh, meron ba nakasampang kaso kay Senator Bato dito sa local court? Dito sa ating korte, meron ba nakasampang kaso? Wala. At kahit meron pa nakasampang kaso dyan, ano ang karapatan o jurisdiction ng ICC para issuean ng warrant of arrest ang isang senador na hinalal nating mga mamayang Pilipino at pinagkatiwalaan ng ating mga boto? Parang insulto, malaking insulto ito sa mga Pilipino. Especially sa ating korte, sa ating local court na sila ICC. Ano ba meaning ng ICC? International Criminal Court. Ngayon, ano ibig sabihin ng international? Panglabas na korte. Isipin mo, panlabas na korte yun. Na criminal na korte. Mga usaping criminal na kaso. Panlabas. Hindi panloob. Meron kasi tayong tinatawag na internal and external. Ngayon, internal itong problema natin dito to sa bansa natin, local. Bakit kailangan tayong pangimasukan ng International Criminal Court? At anong karapatan nila? For the information of the people of the Philippines, hindi na po tayo miyembro ng International Criminal Court ng ICC. Kaya't wala na rin silang jurisdiction na palooban o sakupin o pangunahan ang korte ng bansang Pilipinas. Kabastusang malaki yan. Yan nga ang nakakalungkot isipin eh. Bakit ko nasabing malungkot isipin yan? Biruin mo, parang nilabas nilang incompetent ang local court natin. Parang lumalabas na wala tayong korte. At sila ang mag-iimbestiga sa mga halal ng bayan, halal ng mamamayan. Eh malaking kainsultuhan yan. Kalokohan nga eh. Kaya sa akin pananaw, hindi dapat paintulutan at ang mga mamamayan mismo ay papalag sa bagay na yan. Dahil ang ating senator, kung meron man niyang kaso na nalabag dito sa bansang Pilipinas, dapat litisin. Hindi sa International Criminal Court. Kung nagawa nyo na yan sa dating magaling na Pangulong Duterte, this time, a big no. Hindi na mangyayari yan. Sipin nyo naman, wala rin kasalanan yung Pangulong Duterte. Pinadala nila doon. Hindi nga pinadala yun eh. Kinidnap. Kasi violation yun eh. Una-una, walang due process of law. Pangalawa, wala namang warrant of arrest talaga. Yung warrant of arrest na sinasabi nila, show it. Dokumentado, pakita ang hard copy. Hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng salita lang. At kung meron man, hindi natin ibibigay ang ating senator. Ano ang karapatan ng ICC para imbestigahan ng ating senator? Tulad nga ng sabi ko kanina, dapat, kung may kaso, dito sa korte natin, sampahan. Hindi dapat international court. Insultong malaki yan. Hindi jurisdiction ng ICC ang bansang Pilipinas. Meron po tayong sariling korte. Rumispeto naman kayo. At wag na puro politika. Tama na yan. Ako nga, nagtataka, bakit inuna pa yan eh? Ang daming namamatay sa Cebu ngayon dahil binagyo. Bakit hindi yun ang intindi nila? O kung hindi man nila kayang intindihin yun, intindi nila yung flood control project na nag-ghost. Bakit nag-ano na naman sila? Komot kalyado ng Duterte. Iisa-isay na nila. Ang kasunod niyan, sino? Senator Bongo. Sino pa?
Baka mamaya, susunod pa dyan, si Ma'am Sara Duterte, ang ating mahal na BP. Sus, tama na yan. Pero para sa'yo, mayroon kaya? Kasi kay dating Pangulong Duterte, may nagsabing mayroon, pero may nagsabing wala. Pero, tinuloy nila. Sa tingin mo, itong kay Senador Bato, kasi sinabi ni Boyeng, meron, sinabi naman ni John Vic, wala. Anong tingin mo? Ayan kasi, nililito nila ang tao Para bang ginagawa nilang engot ang mga tao, ang mamamayang Pilipino, ginagawang engot nitong administrasyon na to. Puro abnormality yan Tignan mo, nag-statement yung kuya, meron. Nag-statement yung kapatid, wala. Anong ibig sabihin yan? Di panluloko. At ito hindi na to usapin ng meron o wala Usapin na ito ng bayan at mamayan. Bakit kailangang unahin yan? Ang bayan muna at mamayan ang unahin nila. Hindi sila nandyan sa gobyerno para paglaruan ang mga isip ng mga mamayang Pilipino. Pangalawa, anong kaso ni Senator Bato? Crimes against humanity na naman, extrajudicial killing na naman. Sa Pilipinas po natin isampayan. Hindi po kailangan mag-interfere ang ICC sa batas ng Pilipinas. Pero nabanggit mo kanina yung flood control Sa tingin mo yung napakarami kasi ng mga nasasawi ng buhay dahil sa mga palpak na flood control, matatawag ba natin crimes against humanity Yun ang crimes against humanity. Yung alin? Correct. Yung mga namatay sa baha, namatay sa bagyo, namatay na tinamaan ng bumuwal na puno. Yan ang crime against humanity. Bakit ko nasabi na i-related ko ngayon sa crimes against humanity yan? Kasi nga, kung hindi nagpabaya ang gobyerno sa flood control project, hindi kinurakot, hindi inilagay sa bulsa nila ang pera o pondo na para sa flood control project, di dapat walang namatay. Ano ba ang ibig sabihin ng crimes against humanity? Krimen na laban sa sangkatauhan o mamamayan. Ang krimen na yan, ang daming namatay Namatay na inosente nang dahil sa kapabayaan na hindi naman dapat mangyari dahil nga sa incompetent leadership. Ayan ang nangyari sa atin ngayon. Walang check and balance. Ang nangyari, humanity ang nagsakripisyo. Ang daming namatay. Kasi maa-avoid yan yung mga namatay, maa-avoid yan. Kung inilagay ang pera o pondo sa project, sa palagay mo mamamatay yan, magkakaroon ng malalim na pagbaha. Maaaring meron mang bahayan, hindi talaga yung overhead. Ang baha, umabot na sa bubong lumalagpas na Yun ang crimes against humanity. Yun ang crimes against humanity. Kasi, krimen na sa tao. Kaya, talaga nakakalungkot isipin na ang nangyayari sa atin ngayon, puro ka-abnormalan. Isipin mo, flood control, 5,500 daw ang natapos at maraming pang kasunod. Ang daming namatay. Na mga inosente, mga walang muwang sa mundo. Meron pa nga mga hayop, pati hayop Kawawa yung mga nakatali, kahit hindi nakatali, tinamaan ng bato, tinamaan ng kung ano-ano. Mga sasakyan na pagwasak-wasak na. Nakita nyo naman yun ang crimes against humanity. Namatay nang hindi makatao, pagpatay na hindi makatao kasi dahil nagpabaya. Kaya talaga, Brad, sa totoo lang, pero nakakaawa ang bansa. Bilang isang Pilipino, ano ba yung nakikita mo nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte na ginampanan ni Senador Bato? Tungkol sa? Ang kanyang ginampanan kasi, di ba? Ikaw, para sa'yo, di ba? Yung patungkol doon sa war on drugs, di ba siya doon ang din ni dating Pangulong Duterte? Chief PNP kasi siya. Siya ang chief PNP ni Pangulong Duterte. Diba? Albayalde, tapos si Senator Bato, Ronald Bato de la Rosa. Yes, pero pabulot ka ba sa naging papel ni Senador Bato? Yes! War on drugs. Yes! Bakit? Yes! Dahil nabawasan ng krimen.
Nabawasan yung mga nagdodroga. Maraming nagbago. At ang peace na order natin, stable. Stable. Marami yung mga namatay that time. Mga namatay. Ano ba ang mga namatay? Kriminal ba o inosente? Kasi, tayo bilang mga tao, ano man ang ating mga pinaggagawa sa buhay natin, laging may consequence. Laging may consequences. Ngayon, ano ang consequences ng bawat ginagawa ng tao? Katulad halimbawa niyan, yung mga namatay. Ano ang consequences ng kanilang kamatayan? Droga, nagbenta, consequences, kamatayan. Kung hindi sila susuko, kung hindi sila magpaparehab, yun ang consequence, kamatayan. Ngayon, yung mga namatay na dahil sa kasalanan o dahil sa karahasan, consequences yun. Ang inaano natin dito, yung mga namatay na inosente. Yun ang iniingatan at pinoproteksyonan ng ating mahal na Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya, ang pinoproteksyonan niya yung mga inosente at nagiging biktima ng mga adik, ng mga lulong sa droga. Yung mga nire-rape, tapos pinapatay, yun ang pinoproteksyonan ng ating Pangulo. Ngayon, yung nang-rape na yun, at pinatay pa, sa palagay mo, pag yun hinuli ng pulis at lumaban, anong gagawin ng pulis? Sige, example natin. Ano ang gagawin ng pulis? Ako nang rape, halimbawa ako yung addict. Hindi naman lahat ng addict masama eh. May mga addict naman na talaga na nagbisyo, pero pagka nagkaroon ng order ang Pangulo, sumusuko. Ayaw mamatay, tokang. Di ba? Nagkaroon ng Operation Tokang. Di ba? Ang daming mga sumurrender sa barangay. Naka-record yan. Oh. Bakit naman yung mga sumuko? Yung iba matigas ang ulo. Ayaw magpailalim. Lumaban. Mamamatay nga sila. Consequence. Yun yung sinasabi ko na yung ginawa nila na krimen, may consequence na kamatayan. Ngayon, kung namatay yun dahil sa pag-addict niya, sa pag-rape niya, sa pagpatay niya doon sa lola, pagpatay niya doon sa bata na ni-rape niya, syempre, mamamatay siya. Papatay siya, mamamatay siya dahil lumabang pa siya. Oh. Kaya, walang doon. Walang question doon. Walang crimes against humanity. Walang crimes against humanity doon. Kasi consequence yun ng kanyang ginawang kasalanan. Ngayon, kung siya naman ay susuko ng mahinahon, ibibigay niya yung kamay niya para pusasan at pupunta siya ng jail. Or yung hindi naman malalang kasalanan, gumagamit lang, pwede namang sumuko at magparehab. Ang daming nagbago sa war on drug. Sa totoo lang. Huwag nating bilangin yung mga namatay. Dahil yung mga namatay, consequence yun. Yun ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Di ba? Pero tignan mo yung mga gumamit lang, nagda-drugs lang. Di ba? Anong ginagawa ng mga kapulisan? Inuhuli, nire-rehab. Pag-rehab niyan, paglabas niyan, matino na. Ang daming nagpasalamat sa war on drug ng mga nagbago. Kaya wag naman nating i-blame ng doon na yun. Hindi. Nalalabuan lang sila ng pananaw dahil na masyadong namumulitika. Politika na. Nila, biniblame nila na crimes against humanity, yung war on drugs. Pero that is political motivation. Hindi yan talagang nila inisip. Kumbaga, ibinilame lang talaga nila yan sa Pangulong Duterte. Justification lang nila yan, pero wrong. A big wrong. Pero sa tingin mo, kasi ang dami ng mga bumabanat kay Senador Bato, pero sa tingin mo, bakit ganon pa rin karami nakuhang boto ni Senador Bato noong nakaraang eleksyon? Dahil yung mga bumabanat kay Bato, mga kalaban yun sa politika talaga. Marami pa rin nagtitiwala kay Senator Bato, kaya marami pa rin siyang nakuhang boto. Yun yung mga totoong tao na pro-peace, kapayapaan, hindi na politika. Kumbaga, sinunod yung puso. Binoto ko to kasi magaling. At may magagawa. Kaya marami pa rin siya naging boto. Kasi nga, based to his performance, achievement, and accomplishment. Pinagkatiwalaan ng tao. Kasi ang mga matatalinong Pilipinong botante,
tumitingin yan sa performance, achievement, and accomplishment. Pero yung mga bobo na mga Pilipinong nababayaran ng 500, talagang hindi boboto ng matalinong o makataong ano yan, politiko. Ang iboboto niyan kung sino yung binayaran. O ito, iboto mo si ganito, ito. Bobo yun. Pero matatalino na po ang mga mamayang Pilipino, kaya marami pa rin nakuwang boto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isa po si Senator Bato de la Rosa na matatawag nating real public servant. May nagawa. Oh. Ako nga, natulungan din ako nang sa problema nung Senator Bato eh. Oh, hindi ko na i-specify dito, basta yan, talagang umaaksyon, tumutulong. Pero bakit sa kabila ng mga kalamidad na nararanasan ng bansa, bakit yung headline ng mga news ay about kay Bato? Excuse me. Ano kayang motibo? Syempre, dinedestabilize na kaagad nila, demoralization nila kaagad si Senator Bato kasi kaalyado ng Pangulong Duterte. Kaya, ano na lang, mensahe mo na lang sa mga media. Kasi sila yung laging nagpapa-headline sa about sa mga ganyan. ang mensahe ko sa mga media ba, mainstream media o social media? Mainstream. Mainstream. Ibig sabihin yung mga... Simula naman talaga sa kanila lahat para sa akin, ang mensahe ko sa mga mainstream media, sana maging makatotohanan ang pagbabalita nyo. Huwag kayong one-sided at huwag fabricated ang mga binabalita nyo. Sana maging totoo kayo sa inyong serbisyo, sa inyong mandato bilang mga media men. Dapat, kung ano yung katotohanan, yun ang iihayag ninyo. Huwag nyong dinadaya o huwag nyong nililito ang mga tao. Yan ay isang pakiusap ko sa mga media men and women natin. Na sana naman, to be fair and square ang inyong mga ibinabalita. Hindi yung kahit na mali, kahit na hindi tama yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, pinafabricate nyo na maging maayos at mabuti pa rin. Huwag pong ganun. Kung ano po talaga ang tunay na nangyayari sa ating bansa, yun po ang ibinabalita. Huwag po tayong magbabalita ng kasinungalingan, ng exaggerated. Huwag po tayong mag-exaggerated report. Hindi po maganda yon bilang isang mga media men kayo, media women, kasinungalingan or tinatakpan nyo ang katotohanan. Huwag pong ganun. Ayusin na po natin ang media community natin. Iayos natin po ang pagbabalita. Yun po ang aking pakiusap at panawagan sa inyo. Lalo na po ngayon, may mga nagaganap na sakuna. Kung ano po talaga ang tunay na nangyayari, ibalita nyo po. Kung pumunta doon ang Office of the Vice President para tumulong at magbigay ng rescue, magbigay ng mga relief goods, ipakita nyo po. Ibalita nyo po yun. Kasi yun po ang katotohanan. Ngayon, kung hindi man nakikita doon ang Office of the President na tumutulong, ipakita nyo rin po yun. Huwag po tayong one-sided or huwag tayong hindi kayo Duterte or hindi kayo binabayaran ng Duterte, hindi nyo ibabalita yung mga kabutihan ng Duterte. That is wrong. Sa media po, dapat sundin nyo po kung ano po ang mandato bilang media men and women. Yun po ang pakiusap ko sa inyo. Ilabas nyo ang katotohanan at huwag nyong itatago ang katotohanan. Because the truth shall set us free. Pero, balik tayo kay Senador Bato. Sa tingin mo, saan ang patungo nito? Yung kape na ito? Para sa akin, hindi na dapat yan entertainin. Kasi, unang-una, wala namang mga grounds. Walang mga grounds. Tungkol ba yan dun sa ICC? Walang patutunguhan yan. Yan. Kasi, ang magiging kalaban nila talaga dyan, sa totoo lang, honestly speaking, ang magiging kalaban nila dyan, mga taong bayan. Sa ICC o Netherlands, sa dahig. Hindi po ganun eh. Ngayon lang po nangyari yan in history na tayo mismo, isinurrender natin yung sovereignty natin bilang Philippine land o Filipino national. Dapat, kung meron mang kaso ang Pilipino sa Filipino court, Philippines court, hindi dapat yan sa labas ng bansa. That is a big insult.
Lalo na po sa korte natin. Meron po tayong korte. Huwag nilang pangungunahan, huwag nilang iba-bypass. Kaya nga kung ako isa sa mga justice ng Pilipinas, kung ako isa sa mga justice hindi ko papayagan na si Senator Bato ay magkaroon ng issuance of warrant of arrest. Questionin ko po yan. Kung ako po ay isang justice. Kahit na hindi ako sikat na justice, basta justice ako. Alam ko ang batas, alam ko ang constitutional right ng mga mamamayang Pilipino. Pagtatanggol ko po yan. Questionin ko yung legitimacy ng ng ICC warrant of arrest. Titignan ko talaga yan. Bakit kayo nagkaroon ng karapatan? Unang-una, hindi na po tayo membro ng ICC. Bakit nagkaroon ng issuance of warrant of arrest? May kaso siya? Saan? Sa Netherlands ba? Doon ba siya nagkaroon ng kaso para issuean siya ng warrant of arrest? Ang isa pang malaking katanungan, sino ang aaresto? Interpol? Pulis natin. Pulis natin? Para sa akin, dalawa po ang order. Dalawa. Lawful order and unlawful order. Ngayon, kung isa kang pulis na tumutupad sa iyong tungkulin at ginagampanan mo ang iyong tungkulin for the sake and betterness ng ating mamayang Pilipino, saan ka susunod? Sa lawful order o unlawful order? Kung ako ang pulis, hindi ko susundin ang unlawful order. Dahil yan po, pag nagkataon na ang warrant of arrest ay binigay sa Departamento ng Kapulisan para huliin ang ating Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi ko po susundin. Halimbawa, kung nabigyan ng warrant of arrest, huliin nyo, kayo, isang team. Huliin nyo si Senator Bato de la Rosa at isa ako sa team. Nauhuli. Sorry to say, I will resign. I will resign. Dahil inaabuso nyo na ang constitutional right ng mga mamamayang Pilipino. At bilang ako'y pulis, hindi ako pulis ng isang politiko Pulis ako ng bayan, ng bansa, ng mga Pilipino. Politiko ka man o hindi ka politiko, susundin ko ang batas. Ngayon, batas ba yan ng Pilipinas, yung warrant of arrest from the ICC? I-honored ko ba yan o i-honored ba natin yan? Malicious po yan. Questionable po yan. Walang kaso sa korte natin. Nagkaroon ng kaso doon. Impossible dream po yan. Maaring lalabagin ko ang batas. Maaring sundin ko yan, pero labag sa batas. Inayunan ko yung gusto nila dahil sila nakaupo, dahil tuta ako. O tau-tauhan lang ako ng mga politiko. Nakita niyo yung yung pulis na yung nag-resign? Si Pontillas, di ba? By principle, he resigned. At may mga sumunod yun. May mga kapulisan, may babae pa nga nag-resign na rin. Hindi nila kayang tanggapin na sumusunod sila sa unlawful order. Yun din ang sinabi ni Corporal Puntanilla, di ba? Ang sabi niya, bakit ko susundin kung labag sa batas? Hindi po ako pulis ng Pangulo, hindi po ako pulis ng Senador. Pulis po ako ng Pilipinas, ng bayan, ng bansa. Sorry na. Yung kay Amy, huwag mong kalimutan mamaya. Mamaya yun. Sige. Kaya natin sa mga pulis. Sige, yung sa pulis. Yun sa mga pulis. Sa mga pulis na kumbaga kung sakasakali man, kasi possible mangyari yun, na ma-assign upang dakpin si Senador Bato. Kung ako ang mga pulis, sa akin to, kung ako ang maging isa sa mga arresting officer diyan kay Senator Bato de la Rosa na ang pinangahawakan ko ay ICC warrant of arrest. Unlawful order po yan. Hindi ko po susundin. Magre-resign ako. Hindi, sa prinsipyo ko yun Hindi naman kasi lahat. Ang iba dyan, pag binigyan na ng pera, alam mo na yon, manitok na yon. Maraming nalulusaw ang prinsipyo nang dahil sa pera. Susunod at susunod sila. Hindi naman lahat yan pero sa akin nga itong opinion. Dapat, doon sila sumunod sa lawful order. Ano ba ang lawful order? Unang tanong ko, kung ako ang pulis, Mr. Officer, sir, meron ba itong warrant of arrest dito sa local court? Pag sinabing wala, itong warrant of arrest, ICC, sir, I'm very sorry.
unlawful order po ang binibigay nyo sa akin. Ay, hindi na pwede, sumunod ka. Kung ayaw mo sumunod, mag-resign ka. I will resign. I will resign. Hindi ko susundin. That is unlawful order. Warrant of arrest na pinanghawakan nila, ICC warrant of arrest. Katarantaduan yun. Walang ganung batas sa Pilipinas na ang uhuli ka, ano ba ang kaso? Nagmula ba doon sa ICC, sa Netherlands? Ang kaso, at kung may kaso nga dito lilitisin, dito huliin. Dito nga sa atin, ito, example ko na lang. Ang warrant of arrest, bago i-issue yan, nagkakaroon muna ng proper hearing. Ito, sa kaalaman ng lahat to, ha? Maaaring hindi alam ng ibang viewer natin to. Magkakaroon po muna ng proper hearing yan. Pag nagkaroon na ng hearing, investigation, I mean to say, may sampang kaso. Pag may nakasampang kaso sa ICC, magkakaroon muna ng hearing yan. Okay? Sino ang kalaban? Sino ang complainant? Unang pinakatanong ko dyan, sino ang complainant? ICC. Anong kaso ko sa ICC? Wala. Oh, bakit ko susundin? Bilang ako'y pulis, na pulis ng Pilipinas, at ang hawak kong warrant of arrest is from International Criminal Court or bansang Netherlands. Eh bakit ko susundin yun? I will resign. Di dapat sundin ng mga pulis yan. Kaya panawagan ko sa mga kapulisan, nasa sa inyo na po yan kung susunod kayo na dakpin ang ating Senator Ronald Bato de la Rosa. I will resign. Pero bro, kung sakasakali, matulad yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, ano kaya ang magiging sitwasyon? Alam mo, sa ngayon kasi, nakita na natin yung example, di ba? Hindi na nakabalik si Pangulong Duterte. Wala na, hindi na nila, humihingi ng interim, ayaw i-aprobahan. Kasi nga, nandun ang layo, nasa ICC. Hindi natin makuha-kuha. Layo di ba? Hindi na nila ibinalik. Oh, ganun din kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Malamang na hindi natin makalabas o makabalik yan. O bakit natin papahintulutan? Ha? Kung mangyayari uli yan, lalabas ang mga supporter ni Senator Bato, Ronald Bato de la Rosa. Isa na ako. Yan, sasabihin ko na dito sa vlog mo. Isa na ako sa lalabas para pigilan ang magaganap na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Bakit? Bakit ko kailangan gawin yun? Walang kasalanan pa yan Napatunayan nyo na ba na criminal yan? Convicted ba yan para hulihin nyo? Wala pa. Wala nga inquest Ini-inquest pa, di ba? Dito sa atin sa local court. Ha? May inquest pa. I-inquest ka. Pag na-inquest ka, kulong ka na. Ganun po yun. Dadaling ka muna sa piskal. Ganito, ganyan. Tapos saka ka ikukulong. Na-inquest. Yan ba na-inquest? Wala. Kasi nga, wala naman dun ang kaso Nandito sa Pilipinas at wala naman nakasampang kaso. Pero ano sa tingin mo, bakit gustong-gusto ng mga dilawan na mapunta si Bato doon sa The Hague? Isa lang yan. Political color. Bakit? Kaalyado ni Best President Duterte. Natural, iisa-isahin na sila dyan. Oh, nagawa nga sa Pangulo, hindi magagawa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi magagawa kay Senator Bongo, hindi magagawa kay Ma'am BP Sara Duterte. Iisa-isahin na nila yan. Hindi naman sila sumusunod sa constitutional right ng mga Pilipino Hindi naman sila sumusunod sa batas ng lokal Binabiolate nila ang batas. Dahil sila ang nakaupo sa Malacanang. Sila ngayon ang administrasyon. Kaya lahat ng mga ka-abnormalan, ina-apply nila, ginagawa nila. Pero mali yun. Kaya nga kung ako kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Ha? Hindi ako basta tao lang na kayang saklawan ang aking katalinuhan o ang aking karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Ito'y malaking kagaguhan na ako ay kakasuhan or uulin, dadalhin nyo sa ICC. Ano yun?
Against constitutional right ko yan. Bro, matanong ko lang, bago natin matapos tong isang ano natin sa video na to. May mga iilan kasi na nagsasabi, bakit daw ba pinagtatanggol mo yung mga Duterte? Pinagtatanggol ko ang mga Duterte kasi wala silang kasalanan para sa akin. Ha? Individual question and individual answer. Hindi, may isa pa ako idudugtong bago may Oh. pagkakaloy. Bayaran ka daw ba ng mga Duterte? Ay, hindi! Kung ako bayaran ng Hindi Duterte, ano, hindi ano. hindi ako bayaran. Eh, tanong na nga, di ba? Hindi ako bayaran. Oh, maganda yan, kinaklarify mo. Good. Hindi ako nababayaran dito. Kasi kung ako bayaran, ha? Mayaman na ako. Hindi ako sa ganito nakatira. Maaring nasa village na ako. Nakita nyo si Thinking Pinoy? Ha? O yan, nabanggit ko pa. Si Thinking Pinoy, merong pangalan yan. Preto, ano ba pangalan yan? Tunay na pangalan? Si Thinking Pinoy, mula nang hawakan ng ano yan, ng mga Marcos ano yan, Marcos family yan, umunlad ang buhay niyan. Nasubaybayan ko yan eh. Dahil vlogger din yan, di ba? Vlogger yan si Thinking Pinoy. O ano asa na ngayon, di ba? Nasa ibang bansa. Ang daming property ngayon yan. Kung iba-background check niyo yan. O, sorry to say pero katotohanan lang po tayo, wala naman sanang magagalit. Walang personalan. Lahat ng mga nagsasalita na nagtatanggol sa mga Duterte, ang laging rebat ng mga Marcos vlogger, bayaran daw ni Duterte. Paano nga tayo naging bayaran? Wala nga sa ating yumaman. Eh sila nga, ang yayaman na nila eh. Oh. Kasi, malalaman mo, ang taong bayaran, ha? Sa way of living. Sa uri ng kanyang pamumuhay. Meron ba akong kotse? O ito, dito, pinagtsatsagaan ko para sumarap ang pagkain ko. Pastil. O, ano yan? Sarap yan, eh, no? O, ito pastil, bagong order. O, yan, pagkain ba ng mayaman yan? O, sige nga. Pagkain ba ng mayaman itong mga to? Yan, in-example ko na sa inyo. Kung gusto nyo, kumuha pa ako itlog. May itlog doon. Sa way of living ng isang tao, malalaman mo kung bayaran sa pananamit, sa mga gamit sa katawan, may sasakyan sa labas. Oh, malaki ang bahay, hindi ganito. Oh. Maayos-ayos naman tong bahay ko, pero ito, pinaghirapan ko dahil ex-OFW ako. Hindi naman ako batang kanto. Meron akong profesyon. Meron akong naging previous sa work na pwedeng maapagpundar ng ganito. Pero hanggang dito lang ako.